Turong gamot ay laging bago. Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, di siyang totoo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, di siyang totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning, classmates. Good morning po mga kapuso. Gising-gising na tayo. Tapakin na ang mga bata at may pasok na naman sila ngayon, lalo na yung mga nasa public school. Kamusta po ang inyong first day? Yan ay dahil ikalawang araw na ng kanilang balik eskwela today. At syempre, patuloy pa rin natin tinututukan yan dito sa unang hirit. At kahapon ho kasi, samo-sabi nga problema talaga ang sumulpot sa unang araw ng pasukan. Tulad po ng siksikan sa mga silid-aralan, na mukhang lalo pa hong tumindi kumpara noong mga nakaraang taon. Ay, biruin nyo, sa isang eskwelahan sa Maynila, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 ang shift ng pasok ng mga estudyante. Yan ay para mapagkasya ang 4,000 estudyante sa loob ng 40 classroom. Siyempre, alam niyo, dalawa ni Connie, lumabas kayo kahapon, nakita niyo yung situation ng mga students natin at hindi baha o wala ng problema ang sumabay sa back to school kahapon, kundi ang sobrang tinding init na mantakin niyo isa sa mga pinakamaiinit na araw ngayon ng taon dito sa Metro Manila. Ganon. Ayon sa Pag-asa, umabot po sa 34.8 degrees Celsius at temperature sa Metro Manila kahapon. At dahil sa alinsangan, naramdaman ito sa katumbas na 40 degrees Celsius. Wow, talaga. Kaya naman ang mga kawawang estudyante natin nagtiis sa malapugod ng mga sildaran nila na yung iba pa hindi gumagana ang mga electric fan. Ay, totoo yan! Ninakaw na yung mga oven. Naku, na-witness ko yan. O talaga naglibot kami, halos wala talaga. At napaliwanag ko ng Pag-asa, mayroong monsoon break daw ngayon. Ay, nako talaga. Ibig sabihin, umalis na pansamantala ang hanging habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Kaya naman, ang payo po ng Department of Health, pagsuotin ang mga estudyante ng maluluwag na damit kung maaari. Pagbaunin ng maraming tubig at huwag silang palabasin sa mga classroom o school building mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kaso nga lang, ang init, sobra sa loob, siksikan din. Pero hindi lang yung Mari, pag pinainom ng tubig, tsaka pupunta sa banyo. naman sila. Pupunta kayo sa banyo, talagang ibang klase nakita ko kahapon na parang Sira gusto rin. ko umuwi. Oo, ganun. Yung parang titiisin ko, estudyante ka, titiisin mo yung magka-UTI ka kaysa pumunta sa banyo. Ganun The ka. chances overcrowded, bago ka makalabas, lalabas mo na lahat. Lalabas na, oo. Yung mga katabi mo. Sana makabalik tayo nung panahon ni Adan tsaka ni Eva. Naku, paano yan? Di ba, hindi? Dahon lang lang. Dahon lang. Walang mali siya, no? Todo ba? Wala, syempre. Ako pa. Ako pa. Mabuting ama ako. Walang tawanan. Alright, at para sa iba pang mga balita sa patuloy natin pagtutok sa Balik Eskwela 2011, narito na ang ating top hirit.
Mga kapuso, taon-taon na lang, ito talaga ang pambungad na problema sa kada balik eskwela, ang tumitinding siksikan ng mga estudyante sa mga silid-aralan sa mga public school. Gaya na lamang po sa T.Paez Elementary School sa Tondo, Maynila, kung saan mahigit 40,000 estudyante ang pumapasok. Pero mahigit 40 lang ang mga silid-aralan. Kaya ang resulta, hinati ang mga klase sa 3 shift. Sa pag-aaral ng DepEd, kulang na mahigit 17,000 silid-aralan ang mga public school sa Metro Manila at aabot naman sa 70,000 silid-aralan ang kulang sa buong bansa. Depensa naman ng DepEd, patuloy pa rin daw itong ginagawa ng paraan ng ating gobyerno. At dahil nga sa kakulangan naman ng mga silid-aralan, kanya-kanyang diskarte na ang mga guro at prinsipal para mapagkasya ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. At ang madalas na nakita nilang paraan ay ang pagkakaroon ng second shift. Yun nga lang, ang problema, ang ilang estudyante, inaabot na ho ng gabi ang pag-uwi. Maswerte pa raw ang mga estudyante ng Batasan National High School sa Quezon City dahil maaga-aga pa ang kanilang uwi sa unang araw ng pasukan kahapon. Pero simula po ngayong araw, hanggang alas 8 na ng gabi ang second year at third year. Dahil sa dalawang shift na yan, naibaba ng eskwelahan sa 70 estudyante ang paghahati sa isang silid-aralan kung ikukumpara sa 1:180 students na ratio kung isang shift lang. Ang problema rin sa dalawang shift, pinipilit na pagkasyahin sa mahigit 6 na oras ang pag-aaral ng mga estudyante kumpara sa 8 oras kung iisa lang ang shift. Para mapagkasya pa rin po sa oras, nagbawas ng 10 minuto sa bawat subject. At dahil ginagabi nga sa pag-uwi ang mga estudyante, nakikipagtulungan na ang paaralan sa Barangay Tanod para bantayan naman ang seguridad ng mga estudyante. Ang mga estudyante rin na grupo-grupong uwian para umiwas sa peligro. Oo, syempre, yung seguridad din naman ng mga estudyante natin kung gagabihin na. And we really need more classrooms talaga. Totoo yan. Sabi nga, di ba nagdagdag sila ng pondo dito sa DepEd, sa education in general. Pero sana maramdaman yan ng mga estudyante, sana within the next year or second year. Pero hindi nga sila hindi nga makapag-commit pa kung kailan. Pero marami daw tatayo mga eskwelahan. And then, saka yung bilang din ng mga estudyante from private schools na lumipat sa public schools. Yes, dahil sa kahirapan ng buhay. At yun linawin uli natin na ang public schools bawal tanggihan. Kung meron gustong lumapit talaga at mag-aral sa inyong paaralan, bawal yung tanggihan. So talagang accommodate ka ng accommodate kahit alam mo nang siksikan na yung mga estudyante. Kaya nga nakakaawa din yung mga principal, di ba? Parang nagkakaroon sila minsan ng impression kasi na parang tumatanggi na sila, hindi ba? Pero paano naman kasi hindi naman din talaga? Saan nga naman nila isisiksik? Yun lang. Totoo rin. Bukod po sa pakikipagsiksikan sa mga silid-aralan, eto pa ang problema ng ilang estudyante sa mga public school, ang panunukso o ang pambubuli ng kanilang mga kaklase. Tulad na lamang po ng isang batang si Pepe na paboritong tuksuhin, saktan o ibuli ng kanyang mga kaklase. At dahil dyan, napansin daw ng ina ni Pepe na wala nang ganang pumasok sa eskwela ang kanyang anak. At madalas daw itong nagmumukmuk lang sa isang sulok. Ang mga ito, ilan lamang po sa mga senyales na biktima ang isang bata ng pambubuli. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng mga pasa o sugat, pagiging moody o irritable, kawalan ng konsentrasyon, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, at pagbaling ng galit sa mga kapatid o sa mga alagang hayop. Ayon sa child psychologist na si Dr. Imelda Villar, may mga bata o tao raw talagang madalas ibuli. Sila yung batang nakikitang mahina, takot, tahimik at hindi lumalaban. At batay nga sa pag-aaral ng UNICEF at Council for the Welfare of Children noong 2009, 6 po sa bawat 10 batang Pinoy ang nakaranas ng panunukso mula sa kanilang kapwa estudyante. At 3 sa bawat 10 bata naman ang nakaranas batuhin ng matigas na bagay sa eskwela. Pero kahit marami po ang naitatalang kaso ng pambubuli, wala pa ring batas ang naipapasa para masugpo ito. Nakabinbin pa rin kasi sa Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng Anti-Bullying Act. Yan ang takot ko sa anak ko talaga. I think sa lahat ng mga magulang, yan ang isa sa mga iniisip natin na sana wag naman mabiktima ng pambubuli o kaya... Ikaw ba nakaranas ka? Meron din, pero hindi na sila nakalusot. Matapang ka pala, no, na? Hindi lang naman ako nagpapayag na, when I see, kasi parati akong sinasabihan ng magulang ko, naalala ko na pag alam mong hindi na tama yung ginagawa sa'yo, magsabi ka na. At saka magsabi ka dun sa adult o kaya umiwas ka. Pero hindi nila, kumbaga parang hindi sa lahat ng bata kasi ganun di ba? At saka ngayon nagiging diskusyon din ng mga magulang na kunyari yung anak mo i-bully
pagagantihin mo ba agad? Yun. O magsusumbong ka muna? Eh kaso nasaktan na yung anak mo eh. Usually mga magulang, suntukin mo agad. Tsaka minsan- Pero yung iba naman, isumbong mo muna. So, medyo iba-iba yung pananaw ng mga magulang. Dahil anak mo yun eh. Correct. At saka minsan yung mga magulang, meron akong alam na nag-away yung mga anak nila at yung mga magulang na rin mismo nag-away.